mapayapang kailanman, ang igawan ng may kapal, sa yumaong ating mahal, at siya'y kawan. Siya nawa'y silayan ng ilaw na walang hanggan. Buksan nawa ng may kapal ang pinto ng kalangitan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, unang araw sa buwan ng Nobyembre at dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, tayo ay dudulog sa Panginoon upang katulad ng mga santo't mga banal sa kalangitan, matularan natin at masundan ang kanilang buhay, ang kanilang halimbawa, at makapasok din tayo sa kaharian ng Panginoon. Kasabay nating ipinagdadasal yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na di natin alam ayon sa plano ng Diyos ay baka nasa purgatorio o sumabit muna sa purgatorio para linisin sa iba pang mga kasalanan at nang makapasok din sa kaharian ng Diyos. Ipagdasal po natin sila. Kasabay ng ating pagdarasal sa bawat isa sa atin na dumadaan sa maraming pagsubok, sa maraming balakid patungo sa kabanalan. Ganon din ating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan, na sila'y gumaling sa kanilang karamdaman, sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ganon din ang kanilang anibersaryo ngayong araw, at sa mga nagpamisa at mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan
sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba namin, sasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Lain ang langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang patatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o mga punong kahoy.
Hintayin ninyong matatakang sa noo ang lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos noy, nakakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero na nakadamit na puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isang matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam at sinabi sa akin. Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng maigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yao'y nasandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaiman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon? Sino ang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos ay pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalan sala. Gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo yung mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon naman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus, ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito.
Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unang araw po ng Nobyembre, unang Sabado din po ng buwan, kung saan ating ipinagdiriwang ang All Saints Day, araw ng mga banal. Hindi po sila yung mga idiniklara ng simbahan na mga santo at mga banal, bagamat sila'y kasama din sa mga banal. Sila yung mga hindi natin kilala. Sila yung maaaring mga mahal natin sa buhay o mga nakasama natin na nabuhay ng tapat, faithful, masunurin, obedient, at bukas ang puso o naging bukas ang puso sa paggabay ng banal na Espiritu, dahilan para magdala sa kanila sa kaharian ng Diyos na siya nating pupuntahang lahat kung tayo'y magiging bukas din ang puso sa banal na Espiritu para akayin tayo sa kabanalan, magiging tapat tayo sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus at magiging masunurin sa Kanya. Tatlong bagay na mahalaga upang marating din natin ang kinaroroonan ng mga santo at mga banal. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ipinapaalaala sa atin na tayong lahat, regardless of age, gender, color, race, or nationality, ay tinawag para maging banal. It is for everyone. Alisin na natin sa isip natin ang maling pag-unawa na ang kabanalan ay para lamang sa mga pari at mga madre. Mali po ang paniniwalang iyon. Hindi po totoo ang paniniwalang iyon. Ang kabanalan ay para sa ating lahat. May karugtong po yan na makasalanan.
Walang ipinanganak na santo. We are all saints in the making. Kaya ang pagtawag sa kabanalan ay para sa ating lahat. Kaya kung ikaw ay maraming kahinaan at maraming nagagawang kasalanan, ibig sabihin, tinatawag ka sa kabanalan. Pero kapag ka ang tingin mo sa iyong sarili ay banal na at hindi mo na kailangan ang Diyos, ayan ang nakakatakot. Meron pong mangungumpisal, lalapit sa kumpisal, kailan po kayo huling nangumpisal? Sasabihin, Father, wala naman po akong kasalanan. Ay, bakit kayo nandito? Ay, santo na pala. Hindi yan ang pagtawag sa atin. Ang pagtawag sa atin o tayong lahat na makasalanan ay tinatawag para maging banal. May asawa o wala, pare, madre, kahit sino paman ay tinatawag na maging banal. It is a universal call to holiness. At ito'y para sa atin. Kaya nga ang araw na ito, mga kapatid, ay pagpapaalaala sa atin na tayo ay may pagtawag na ganyan. Na tayo ay tinatawag sa kaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin noon para sa katulad natin na nabubuhay sa mundong ibabaw? Number 1, huwag tayong susuko kung tayo'y may mga kahinaan. Lagi sanang itanim natin sa ating isip na mismong ang ating kahinaan, ang ating mga kasalanan at pagkukulang, ang dahilan ng Diyos para tayo tawagin sa kabanalan. Doon tayo minahal ng Diyos. Kaya huwag sana tayong sumuko sa tuwing tayo'y babagsak sa kasalanan. At sana'y makita natin na itong kalalagayan nating ito ang dahilan para lalo tayong humingi ng awa at habag sa Diyos para tayo'y tawagin sa kabanalan. Yan ay sa isang dako. Sa ikalawang, on the other hand, that's on the one hand, and on the other hand, itong kahinaan nating ito, ang dahilan para tayo ay maging bukas ang puso sa banal na Espiritu na siyang naatasan na gumabay at magpabanal sa atin para tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. The work of holiness is the work of the Holy Spirit. At dahil yan ay kanyang gawain, ano ang inaasahan sa atin? Magpaubaya. Maging bukas ang ating puso sa pagkilos ng banal na Espiritu. Hingin ang kanyang lakas at kapangyarihan para ma-overcome natin ang ating mga kahinaan, para ma-overcome natin ang ating mga kasalanan, at manatili tayo doon sa biyayang yon, sa pag-akay na yon ng banal na Espiritu. Kung magiging bukas tayo
sa banal na Espiritu para sa pagtawag na yan sa kabanalan, meron niyang kasama na biyaya. Ang kasamang biyaya niyan ay dalawa. Ang biyaya ng katapatan sa Diyos, na ang bunga ay pananampalataya, at ang ikalawa ay kasunuran sa kanyang turo at aral, na ang bunga ay pagmamahal at pagtitiwala at pag-asa. Yan mga kapatid, ang dahilan kung bakit ipinapaalaala sa atin ang inang simbahan sa araw na ito, na ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga banal, upang sa pamamagitan niya ay maipabatid sa atin na meron tayong pagtawag. At ang pagtawag na yan ay para sa ating lahat. Walang pinipiling edad, walang pinipiling kulay, walang pinipiling gender. Noon pong nakaraang buwan, nabigyan po ako ng pagkakataon para mabisita up close and personal ang katawan ni San Carlo Acutis, na dadalaw at dadalhin ang bahagi ng kanyang puso dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Bantayan niyo po yan. Ang kanyang heart relic, bahagi ng kanyang heart relic ay dadalhin dito sa mga banda pong Disyembre. Ano ho? At it delighted my heart to see him close and personal, hindi lamang dahil ang ganda niyang pagmasdan, fresh na fresh, kasi nga bagong santo, at hindi lamang yun, batang-bata. Ang ikalawa ay nakakatuwang tingnan, kasi sa pagtitig ko sa kanya at sa pananalangin sa kanya, nagbukas ito sa aking isip at puso na talaga nga palang ang kabanalan ay para sa lahat. Walang pinipiling edad. Kahit kabataan, kahit sa murang edad, ay pwedeng maging banal. At hindi ito out of reach. Hindi ito imposible. Basta may kabukasan ng puso sa Diyos, sa banal na Espiritu, at nagsisikap na maging tapat at masunurin sa Diyos. Huwag po kayong maniwala na dahil sa tayo'y makasalanan, wala na tayong pag-asa. Gawain yan ng demonyo. Kung kayo'y naniniwala dyan, baka the devil is working on you. Sapagkat sa totoo lamang, o ang katotohanan, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa kanyang kalaban. At kaya niyang pabanalin ang katulad nating mahina at maraming kasalanan kung tayo'y makikiisa sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, ngayong kapistahan ng mga santo at mga banal, ito naway maging inspirasyon natin at paghugutan natin ng lakas upang maging buhay sa atin ang pagnanais na maging banal. Hindi imposibleng maging banal. Hindi yan malayo sa buhay natin. Bahagi yan ng buhay natin.
Ang kailangan lang natin ay yakapin ang buhay na ito. Ang kailangan lang natin ay magpaubaya sa banal na Espiritu at magsikap, maging tapat at masunurin sa kanyang turo at aral. Nawa, itong araw na ito ay magbukas sa inyong puso at isip upang tahakin ang landas tungo sa iisang pagtawag nating lahat, ang kabanalan. Magsitayo po ang lahat at ating dadasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangmamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloloob mong aming maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyong masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung di po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo,
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matanda at may mga sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. I would forsake 1,000 other days anywhere if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salu-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa.
Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay kasalukuyang ating pinagnonobena at buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na November 23, taong kasalukuyan, ika-1 ng hapon, ay gaganapin dito sa Pambansang Dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD or Persons with Disabilities. Para sa inyong mga nagnanais makisa sa nasabing mga pagdiriwang, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa ating opisina para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahing, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Yung lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Available po ang ating mga roses sa ating pong extension area. Pulang rosas po kung kayo may mga kahilingan sa Diyos at puting rosas naman po kung ang inyong mga kahilingan ay nagkaroon na ng katuparan sa pamagitan ng panalangin ng ating mahal na patrong, si Santo Padre Pio. Pwede po kayong mag-avail at ialay na ito ngayon sa ating mahal na patron. Salamat po. Inaanyayahan po ang lahat na sumama sa ating panalangin sa umaga. Inanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating pang-umagang panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat.
Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung nung unang una, ngayon ngayon, at magpasaulang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, naba't pinatay siya. Siyang tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon. At ang gabi makatatagpo ng aming naghahayag na iyong katapatan. Tayo po'y magsiupo. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa at tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni mauunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama kahit na dumami, sila may umunlad. Yaong sasapitin nila tahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakila't walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway. At lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa niyong sindakasan torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan niyong dinaranas. Aking nasaksihan yung paglupig ng aking kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, natatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Lebano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapahara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag.
Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa amin nahahayag ng iyong katapatan. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Dinggin mo ako, o langit, pakinggan mo ako, o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin, at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama. Dahil dito'y di na sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot. Yan pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon, kayong mga haling at mga walang isip? Di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyo ng isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong mga ama at ilalahad sa inyo. Gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang. Si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang, lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuruang lumipad, sinusubaybayan mula sa itaas. Minsa'y sinasalo ng mga pangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak. Tanging ang Panginoon ang mumatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. kilalanin at ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata, na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng sanglilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakamarunong. Huwag ninyong gantihin ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo.
Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ang aking purihit awitan, ang ika'y purihit Ang awitan. umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. Ang ika'y purihit awitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihit awitan. Magsitayo po ang lahat para sa pupuring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapalang unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, pagdiwang natin ang kabutihan at karunungan ni Kristo. Siya ang nag-aalay ng pag-ibig at pangunawa sa lahat ng tao, lalo na sa mga nagdurusa. Dumalangin tayo sa Kanya. gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sa umagang ito ay naalaala namin ang iyong pagkabuhay at inaasam ang biyayang dulot ng kaloob mong kaligtasan. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Tulutan kami maging saksi mo, Panginoon, sa araw na ito at makapag-alay ng kaaya-ayang handog sa Ama sa pamamagitan mo. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Bigyan kami ng paningin na makita ang iyong larawan sa lahat at sa pamamagitan nila ay mapaglingkuran ka ng tapat. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Panginoong Yesus, ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang mga sanga. Pahintulutan mo kaming manatili sa iyo upang mamunga ng sagana at makapagbigay papuri sa Ama. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Archbispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Dasalin po natin ngayon ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, nagagala kami ngayon sa mga banal na lalaki at babae mula sa lahat ng panahon at pook. Sa tulong ng kanilang panalangin, pagkalooban kami ng pagpapatawad at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa sa ngalan ng Ama, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.